Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father, the Holy Righteous God, the Creator of heaven and earth, the Alpha and Omega, the beginning and the end, for He is amazing, glorious, magnanimous, faithful and just. He will never leave us nor forsake us, even if we are already old and gray. I praise also my Savior, my Redeemer, Jesus Christ, Yeshua, the Lamb of God, for the forgiveness of our sins because of His precious blood that was shed on the cross. Jesus considers us His friends, and He wants us to be with Him, to reign with Him in His kingdom that will never end. And so we must be faithful to Jesus Christ and to our Father. And I also am thankful to the Holy Spirit for always reminding us to do good deeds, for making us conscientious, for showering us with gifts and fruits every day. So last time we read Job chapter 4 and 5 and 6. So we read 3 chapters last time. Job chapter 4, dito nagsalita si Eliphaz. Si Eliphaz, isa siyang knowledgeable man or philosopher. So, iba-ibang mga klase ng kaibigan meron si Job, mga barkada niya. May matalino, no? Philosophers, full of wisdom, itong si Eliphaz. Tapos, yung isa naman niyang kaibigan ay si Bildad. Ito naman ay yung religious person. At yung isa ay si, kalimutan ko ang pangalan. So, sa society natin, merong 3 klaseng tao. So, itong 3 kaibigan ni Job, sinisimbolize nito ang 3 klase ng tao dito sa mundo. Na usually sila ang nagagaling-galingan, no? Cheerper yung isa, anong pangalan ng 3? Chismoso yung isa eh. Pangalan niya, no? Si Zophar. At saka 3 klase ng tao sa society. Itong si Eliphaz, mayaman siya. Itong si Bildad, middle class. Itong si Zophar ay hindi masyado mayaman. So meron bang tumulong kay Job? Walang tumulong kay Job. Walang maitulong kanyang mga kaibigan. Kung si Job walang maitulong sa kanyang mga kaibigan, tayo pa kaya dito sa mundo may mga kaibigan ba tayo na tutulong sa atin? Wala rin. Wala rin silang magagawa. May mga tao dito sa mundo wala rin magagawa. Baka sabihin nyo, hindi, yung barkada namin, pag lumalabas kami, kahit may problema yun, tumatawa yun. Ito, ibang klase itong mga kaibigan na to. Naki-mourn kay Job, 7 days and 7 nights. Kaya ba ng kaibigan nyo yun na hindi magsalita for 7 days and 7 nights? Umupo lang sa sa kalye, parang si Job. Nakaupo lang sila doon. Kaya nyo ba yun? Kaya ba ng kaibigan nyo yun? Mga fair-weathered friends lang meron ang mga tao dito sa mundo. Lahat busy. Ito nang hindi na busy itong mga kaibigan ni Job, no? Ipinapakita dito ni Almighty Father
yung highest level na ng pagiging isang kaibigan. Gaya nung kay Solomon, highest level na yung pinakita niya, ang abundance kay King Solomon, yung nung nabasa natin, di ba? Siya na yung pinakamayaman sa buong mundo, hanggang ngayon siya pa rin, no? Pero wala na siya, pero walang nakakahigit sa kanyang kayamanan, sa kanyang power, tsaka sa kanyang wisdom. Up to now. Kagaya nitong si Eliphaz, at saka si Bildad, at saka si Zophar, ibig sabihin ito, yung mga kaibigan ni Job, ito na yung highest level na nakikiramay sa kanya. 7 days and 7 nights. Wala tayong kaibigan na gaya ng kay Job. Pero anong ginawa ng mga kaibigan ni Job? Kinundan na si Job. Gaya to si Eliphaz, pinagdidiinan niya na may kasalanan si Job. Kasi hindi maintindihan na ni Eliphaz na pwede palang ang isang tao ay mag-suffer kahit na siya ay walang kasalanan. Hindi maintindihan ni Eliphaz yun. Dito naman sa Job chapter 5, sabi ni Eliphaz, pinaparusahan si Job ni Almighty Father, kaya humingi na siya ng tawad kay Almighty Father. Dito naman sa Job chapter 6, hindi alam ni Job kung ano ang kasalanan niya dahil lagi naman siyang nag-worship kay Almighty Father. He was faithful, he was the most righteous man in the whole world nung time na to. Hindi niya maisip kung bakit. Pero hindi siya nagsasala kay Almighty Father. Hirap na hirap siya. Yung asawa niya, pinipilit siya na magkasala na i-condemn si Almighty Father, pero hindi ginawa ni Job. So si Job dito ay nag-iisa lang. Nag-iisa na nagsasuffer, walang karamay, kasi kahit na yung asawa niya, no, kinunden na siya. Itong mga kaibigan niya na 7 days and 7 nights na nagbabantay sa kanya, kinunden na din siya. So mag-isa lang siya. Tayo, pag nagkakaroon tayo ng problema, mag-isa lang talaga tayo. Walang darating na tao. Walang darating. Kaya kay Almighty Father tayo kumapit. Kaya nga yung gustong-gustong panoorin ng mga tao, yung mga movies na may mga hero, ganon. Kasi nga, yung mga tao naghahangad ng may magsasave sa kanila. Na magtatanggal ng pain and sufferings dito sa mundo. Meron naman. Si Jesus naman, hindi lang kilala ng mga tao, matigas ang ulo. Kaya nga pinapanood nyo, di ba, yung Superman, Batman, ano pa ba yun, yung Marvels, mga ganon. Kasi gusto nyo ng hero, nung may labanan, tapos good versus evil, tapos gusto nyo yung mananalo yung good, di ba? Tapos gaganda ang buhay ng buong mundo. Ganun ang usually ang story, di ba? Pero sa totoong buhay, walang darating. Walang darating. Walang mag-save sa atin. Ang Savior natin, si Jesus Christ. Ano ang kailangan natin? Magtiwala tayo kay Jesus Christ. Dahil siya ang ating Savior. Pero yung tao na darating para sa atin, wala. Walang maitutulong kahit ng doktor. Walang maitutulong yun. Ay, lalapit ako sa lawyer. Walang maitutulong. Ay, lalapit ako sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Walang maitutulong. Hindi ka tutulungan nun. Alam ko kung sinasabi ko.
Kung tutulungan ka man, to some extent lang. Hindi full blast na tulong. Merong limitation ang tulong, pero kay Almighty Father, kay Jesus Christ, walang limitation. So dito tayo sa Job chapter 7. Is there not a time of hard service for man on earth? Are not his days also like the days of a hired man? Yung buhay natin dito sa mundo, parang hired man. May katapusan, may kontrata. Natatapos yung araw natin dito sa mundo. At punong-puno ng sufferings tayo dito. Trials and tribulations. Dahil itong mundo, itong testing site. For us to be refined, as silver is refined, tested as gold is tested. Verse 2, like a servant who earnestly desires the shade, and like a hired man who eagerly looks for his wages. Parang empleyado na gusto lagi na nag-aantay ng kanyang sweldo. Tayo, nag-aantay tayo ng sweldo natin, di ba? Baka sabihin nyo, hindi, businessman ako, hindi ako nag-aantay ng sweldo. O nag-aantay ka ng return of investment, yung tubo mo, bumalik sa'yo, di ba? At lahat tayo ay servant. Kahit na may business ka, meron pa rin mas nakakataas sa'yo. Sino yon? Yung mga supplier mo. Pag hindi ka nabigyan ng supplier, paano ka na? Yung mga politician, pag hindi ka na binoto ng tao, paano ka na? Okay? And like a hired man who eagerly looks for his wages, so I have been allotted months of futility, and wearisome nights have been appointed to me. Pagod na pagod. Si Job. Ikaw ba naman, lahat na lang nawala sa'yo? Hindi ka ba mapapagod nun sa kakaisip, sa kakaiyak? Yung mga mahal mo nawala na, yung mga bagay na pinaghahawakan mo wala na. Siyempre, at feeling ni Job, iniwan siya ni Almighty Father. Dahil sa sobrang experience niya na pains. When I lie down, I say, when shall I rise and the night be ended? Kailan matatapos ang gabi na to? For I have had my fill of tossing till dawn. Paikot-ikot siya. Hindi makatulog. Kailan kaya matatapos ng gabi na to? Dapat sana umaga na. Hindi ako makatulog. Ganito. For I have had my fill of tossing till dawn. Paikot-ikot. Kailan kaya matatapos ang gabi na to? For my flesh is caked with worms and dust. Yung laman niya, yung katawan niya, punong-puno ng uod at alikabok. Bakit? Wala siyang bahay. Nawala lahat sa kanya eh. At saka, pag meron kang leprosy, diba, or skin disease, inilalayo ka sa mga tao. Kasi nakakahawa din yung pigsa. At saka may worms yung kanyang mga sugat. Bakit may worms? Nilalangaw na siya. Nakakita na ba kayo ng pag may sugat nilalangaw? O nakakita na ako. Ay nilalangaw yung sugat niya, kawawa naman. Nilalangaw tapos doon na namumuo yung uod. Pag yung langaw kasi, nangingitlog yon ng uod. Minsan buo na yung uod, nakita ko pag malaki yung bangaw. Pag maliit lang yung langaw, pag dinapuan, nangingitlog siya ng maliit, no? Hindi makikita ng naked eye. Uod na yon. At puro siya alikabok. Wala siyang higaan. My skin's cracked and breaks out afresh. Crack na yung mga skin niya. Dabing sugat-sugat. Breaks out afresh. Naninibago. Hindi. Ano yung parang bago ng bago yung sugat niya, ganon. Paggagaling, dahil nga pigsa, boils, gagaling, sa tabi naman may tutubo uli.
breaks out afresh. Sariwa na naman, nananariwa yung kanyang mga sugat. My days are swifter than a weaver's shuttle. Weaver, meron na nagwi-weave ng tela noon, kaya nga sila may damit, no? Na linen, tsaka ng wool, ginagawang damit. Weaver's shuttle, mabilis daw. My days are swifter than a weaver's shuttle, and are spent without hope. Wala na siyang pag-asa sa buhay. Oh, remember that my life is a breath. Ano ba yung breath? Paghinga mo, biglang nawawala, di ba? Mabilis lang mawala. Ibig sabihin niya, my eye will never again see good. Wala na siyang hope kasi, kaya sabi niya, my eye will never again see good. Hindi na makakita ng magagandang bagay, puro mga pangit na nakikita ko. Hindi na ako, wala na akong pag-asa, sabi ni. Bleak ang tingin ni Job sa future. The eye of him who sees me will see me no more. While your eyes are upon me, I shall no longer be. Anong ibig sabihin tong verse 8? Iba na ang tingin sa kanyang tao. Yung dating tinitingala siya ng tao, ngayon, nandidirihan na siya. Iba na ang tingin. Kaya hindi iba na ang pagtingin sa akin ng tao. Ibig sabihin nito, the eye of him who sees me will see me no more. While your eyes upon me, I shall no longer be. As the cloud disappears and vanishes away, so he who goes down to the grave does not come up. Makakalimutan na siya ng tao. Or kinalimutan na siya ng tao. He shall never return to his house, nor shall his place know him anymore. Wala na, hindi na siya babalik ng dati. Hindi na siya makikilala. Ibang-iba. At iba na rin ang tingin sa kanyang tao, ang trato sa kanya ng tao. Therefore, I will not restrain my mouth. I will speak in the anguish of my spirit. I will complain in the bitterness of my soul. Sabihin na niya ang lahat-lahat ng nasa loob niya. Am I a sea or a sea serpent that you set a guard over me? So ito ay tinatanong niya si Almighty Father. When I say my bed will comfort me, my couch will ease my complaint, then you scare me with dreams and terrify me with visions. Kinakausap niya si Almighty Father. So that my soul chooses strangling and death rather than my body. Pinipili na lang niyang mamatay. Gusto na niyang mamatay. Sinasabi niya kay Almighty Father, Lord, gusto ko nang mamatay. So that my soul chooses strangling and death rather than my body. Sino ba naman ang hindi ko gusto mamatay, no? Sa ganong pangyayari sa buhay ni Job. I loathe my life. Galit siya sa buhay niya. He abhors it. I would not live forever. Let me alone, for my days are but a breath. Isang hininga lang ang kanyang buhay. Yung mapapadali ang kanyang buhay, ibig sabihin. What is a man that you should exalt him? Tinatanong niya kay Almighty Father. Ano ba ang tao na bakit itinataas mo siya? That you should set your heart on him. Bakit mo mahal ang tao? Tinatanong ni Job si Almighty Father. That you should visit him every morning and test him every moment. Lagi mo siyang dinadalaw. Lagi ka nakatingin sa tao. At lagi mo siyang tinetest. Sabi ni Job kay Almighty Father, that you should visit him every morning and test him every moment. So lahat tayo, lahat may test tayo araw-araw. Hindi. Lagi nakatingin sa atin si Almighty Father, may test yung anak ko. Hindi matapos yung test natin. Gusto ko na rin matapos ang test natin. How long will you not look away from me?
and let me alone till I swallow my saliva. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Naiinip na si Job sa sobrang sakit ng mga nararamdaman niya physically, emotionally, socially dahil inaayawan siya na ng mga tao, mentally, no? Pati sa utak. Hanggang kailan, Lord? Will you not look away from me and let me alone till I swallow my saliva? Nahahayaan mo ko hanggang malinok ko ang aking laway. Have I sinned? What have I done to you, a watcher of men? Taga tingin sa tao. Si Almighty Father, lagi niya tayong tinitingnan. Watcher of men, O watcher of men. What have I done to you? Why have you set me as your target? Bakit ako na-target mo, Almighty Father? Yun ang tanong ni Job. Anong kasalanan ko? Ano ba yung nangyayari? Hindi maintindihan ni Job. So that I am a burden to myself. Pabigat ako sa sarili ko. Why then do you not pardon my transgression? Bakit hindi mo ko pinapatawad? And take away my iniquity, sabi ni Job. For now, I will lie down in the dust. Higa na naman ako sa alikabok. And you will seek me diligently, but I will no longer be hahanap. Alam ko hahanapin mo ako, Almighty Father, pero mawawala na ako. But I will no longer be. Anong kasalanan ko? Ba't di mo ako pinapatawad? Parang ganun sabi ni Job. Hindi parang gano'n, yun yung sasabi ni Job. Why then do you not pardon my transgression and take away my iniquity? Dito sa Job chapter 8, ito na si Bildad, yung religious person. And then Bildad the Shuhite answered and said, How long will you speak these things? Hanggang kailan ka magsalita ng ganyan? And the words of your mouth be like a strong wind. Matalas kang magsalita, bata. Parang ganun. And your words of your mouth be like a strong wind. Does God subvert judgment or does the Almighty pervert justice? Binabaliktad ba ni Almighty Father in justice? Ha? Na ganyan ka magsalita? Nakikipagtalo yung mga kaibigan ni Job sa kanya. Imbis na i-comfort siya, pinipilit siya humingi ka ng tawad. Wala na, humingi na ako ng kapatawaran yung transgression ko. Hinihingi ko na ng tawad, pero bakit mo ako pinapatawad? Hindi maniwala itong mga tao na walang kasalanan si Job. If your sons have sinned against him, he has cast them away for their transgression. If you would earnestly seek God and make your supplication to the Almighty, kung hahanapin mo si Almighty Father, mag-pray ka lagi. Yun ang, di ba may mga taong ganun eh. Nakakita na ako ng mga taong ganun. Yung inilapit mo na lahat kay Almighty Father, isinuko mo na lahat yung sarili mo na yung kasalanan mo kay Almighty Father, tapos hihingi ka ng tulong sa iba, hihingi ka ng comfort sa iba, tapos sasabihin ng ibang tao sa'yo, may kasalanan ka. Hindi mo ngayon maintindihan. Ano kaya yun? Ganun si Job. Inhingi ko na ng tawad ang kasalanan ko, pero bakit hindi ako pinapatawad? No? Imbis na tulungan si Job, wala. Tulong na diretsong tulong, hindi lang yung puro salita. Puro salita kasi ang ginagawa itong tulong, ang sinasabi ng tao na to eh. Hindi ba sabihin na, Oli ka, mag-business tayo. Oli ka, sa akin ka muna tumira. Kundi puro pangkokondena. Sa akin ka muna tumira. Ba't ganon ng tao? Imbis na tulungan, puro salita lang ang kayang gawin. Kung talagang gusto mong tumulong sa tao, in action, ha? Anong problema? Yung negosyo mo, alika tutulungan kita sa negosyo mo. Gato ang step by step procedure, yung bang problema mo. Ganoon naman eh. Gaya nito,
lagi na lang nakafocus sa kasalanan ni Job. Hindi ba nila bigyan ng benefit of the doubt si Job na baka humingi na ng kapatawaran si Job? Kundi puro pagkukondena kay Job. If you were put and upright, surely now he would awake for you and prosper your rightful dwelling place. Kung talagang maayos kang tao, sigurado na papatawaran ka ni Almighty Father at pagpapalain ka niya. Bibigyan ka niya ng bahay, prosper your rightful dwelling place. Though your beginning was small, yet your latter end would increase abundantly. For inquire, please, of the former age, and consider the things discovered by their fathers. For we were born yesterday and know nothing, because our days on earth are a shadow. Sabi ni Bildad. Will they not teach you and tell you and utter words from their heart? Can the papyrus grow up without a marsh? Can the reeds flourish without water? While it is yet green and not cut down, it withers before any other plant. So inihahalin tulad, no? So are the paths of all who forget God. Kasi nga, itong Book of Job, punong-puno ng figures of speech, simile, metaphor, ano ba yun? Onomatopoeia, simile, metaphor, irony, ganon, or personification, yan. Marami yan, figures of speech. So the paths of all who forget God, and the hope of the hypocrite shall perish. O, nagbanggit siya ng hypocrite. Kasi siya mismo yung hypocrite, itong si Bildad. Kasi religious tong taong to, hindi siya nakakaintindi kahit na religious siya. Whose confidence shall be cut off, and whose trust is a spider's web. Magtitiwala sa spider's web. Ano ba yung spider's web? Madaling masira. Nagtitiwala sa mga kasinungalingan. He leans on his house, but it does not stand. He holds it fast, but it does not endure. Madaling masira. Doon ka magtitiwala. Yung whose confidence shall be cut off, and whose trust is a spider's web. Tapos dinescribe dito kung ano yung spider's web. He leans on his house, but it does not stand. He holds it fast, but it does not endure. He grows green in the sun, and his branches spread out in his garden. Tapos ito naman sa verse 16, pinahalin tulad naman sa puno. He who grows green in the sun, and its branches spread out in his garden. His roots wrap around the rock heap and look for a place in the stones. If he is destroyed from his place, then it will deny him, saying, I have not seen you. Behold, this is the joy of his way. Sabi ni Bildad. And out of the earth others will grow. Behold, God will not cast away the blameless. Hindi ni Almighty Father papabayaan ang mga tao na blameless. Yung mga walang kasalanan. Hindi papabayaan ni Almighty Father, nor will He uphold the evildoers. At hindi ni Almighty Father i-uphold ang mga tao na wicked. So, ang gustong sabihin ni Bildad, bakit naka-experience ka ng ganyan? He will uphold nor He will uphold the wicked or the evildoers. Ibig sabihin, sinasabi niya na si Job ay evildoer. He will yet fill your mouth with laughing and your lips with rejoicing. Those who hate you will be clothed with shame, and the dwelling place of the wicked will come to nothing.
Sumagot ngayon si Job. Job chapter 9. Then Job answered and said, "Truly I know it is so, but how can a man be righteous before God?" Paano magiging righteous ba ang man? Tama ka, sinabi mo. Pero paano magiging righteous ba ang tao kay Almighty Father? If one wished to contend with him, he could not answer him one time out of 1,000. God is wise in heart and mighty in strength, who has hardened himself against him and prospered. Sino ang matigas ang ulo na tao na nagiging prosperous? God is wise in heart and mighty in strength, who has hardened himself. Ang tao na matigas ang ulo at lumalaban kay Almighty Father, nagpa-prosper ba? Merong mga taong nagpa-prosper, pero kaya sila nagpa-prosper dahil wicked sila, pina-prosper sila ni Satan para hindi sila lumapit kay Almighty Father. So makikita natin na hindi dahil sa naghihirap ka sa buhay, ikaw ay makasalanan. Hindi dahil sa ikaw ay prosperous or mayaman ka, lahat lagi kang maraming pera, ikaw ay mabuting tao or righteous sa paningin ni Almighty Father. Hindi ganun yun. Ha? Dahil nga sinasabi ko sa inyo, may mga taong pinapayaman ni Satan. Dahil ang nagmamayani sa mundo na to ay si Satan. Ang mundo na to, footstool lang to ni Almighty Father. Kaya ang nag-reign dito ay ang wickedness, si Satan, and ang kanyang mga fallen angels. Pero darating ang time, lilinisin ni Almighty Father ang mundo na to, no? Yun ay nakalagay sa Book of Revelation. Verse 5, He removes the mountains and they do not know when He overturns them in His anger. Tinatanggal ni Almighty Father ang mga bundok at hindi alam ng tao. When He overturns them in His anger, paggalit si Almighty Father, sa isang iglap pwede niyang sirain ang bundok. Si Satan wala naman siyang kayang gawin. Ang gaya lang niyang gawin, to steal, to kill, and to destroy. Wala siyang kayang i-build. Yung impyerno, ginawa yun ni Almighty Father para sa mga fallen angels. At dahil ang mga tao sumusunod sa mga fallen angels or kay Satan, sama-sama na sa eternal damnation or sa impyerno sila. Pero originally, kinirate ni Almighty Father yun para lang sa mga demons. At dahil ang mga tao gumagawa ng mga demonic activities, chismisan, demonic activity yun. Enabling people to commit sins. Yun? Demonic activity yun. Yung hinahayaan mo, sige, okay yan, palitan mo yung iyong gender, okay yan, ine-enable mo yung tao. Ine-enable mo yung tao na mag-commit ng abortion dahil science yon, planned parenthood or responsible parenthood. That's demonic activity. Akala nyo kasing demonic activity yung nangkukulam lang, hindi. Pagsisinungaling, paninirang pure, panglalamang sa kapwa-tao, swapang, greedy, mayabang, demonic activity, yung demonic na mga gawain yon. Pumapatol ka sa hindi mo asawa, or kahit single ka, tapos single din yung lalaki, tapos gumagawa kayo ng premarital coitus,
Demonic activity yon dahil di mo naman asawa yon. Ang nangunguna ay lust of the flesh. Kaya ginawa ni Almighty Father na dalawa ang ating sexual, ang sex o dalawang gender to procreate. Hindi para gawing hobby ang coitus interruptus, no? Hindi para hobby yon, para dumami ang tao. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga, male and female, para dumami ang tao. Ngayon, ang ginagawa naman ng tao, nagiging alphabet genders na, ang dami, sobra. Yung mga hindi nagtitiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, demonic activity rin yun. Yung tinedenay na si Jesus ay God, demonic activity yon. Kahit mo sabing religious, hindi religious ako, pero hindi ako naniniwala kay Jesus. Ay, hindi ka, sorry, hindi ka, sorry, not sorry. Hindi ka punta sa heaven. Hindi, kasama naman ako sa group na ganyan. Ay, hindi. Kahit nakasama ka sa group na ganyan, kung wala si Jesus sa buhay mo, sa heart mo, baliwala yun. Yung mga ginagawa mo. All is in vain. Dahil hindi mo tinusunod si Almighty Father. This is my son, listen to him. Utos ni Almighty Father yon. Ang son ni Almighty Father, si Jesus. No? Wala nang ibang son na hindi nagkasala. Si Jesus lang yung nakapass ng test. Perfect. Perfect score. Ang galing na yung, sa isang classroom, may makapasa lang sa inyo dito sa classroom na to. Lahat kayo pasado na. Ang sarap ng ganang feeling, di ba? Makapasa lang kayo sa, may makapasa lang na isang tao dito sa classroom na to, kahit isa lang, na pati kayo, damay kayo, na magiging, makakapasa rin kayo sa test pag nakapasa ang isa sa mga kaklase ninyo. O, nakapasa si Jesus, tayo pasado rin sa test. Dahil dala-dala ni Jesus tayo, Son of Man, Son of God. Representative natin si Jesus Christ. At representative din ni Almighty Father, si Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ, Emmanuel, God with us. So balik ulit tayo dito, no? Powerful si Almighty Father. Walang imposible kay Almighty Father. Everything is possible with our Father. Create nga niya itong mundo di ba? He removes the mountains that they do not know when He overturns them in His anger. He shakes the earth out of its place and its pillars tremble. He commands the sun and it does not rise. He seals off the stars. Si Almighty Father. Inuutusan niya yung araw. Inuutusan din niya yung mga stars. Di ba si Jesus inutusan niya yung wind? Inutusan niya yung water. Oh. Na hindi malulubog yung si Jesus, hindi rin lulubog si Peter. Kaso nawala ng faith si Peter. Tsaka nung bumabagyo, di ba? Pinahinto ni Jesus yung bagyo. Kaya nagtataka yung kanyang mga apostles, sino to na kahit na yung bagyo tumitigil, yung hangin tumitigil. Kaya nga sila nagugulat, di ba? So si Almighty Father, ganun din. He seals off the stars. He alone spreads out the heavens and treads on the waves of the sea.
Jesus, di ba? Treads on the waves of the sea, no? Si Jesus naglakad din sa waves ng dagat sa Sea of Galilee. So powerful si Almighty Father, powerful din si Jesus dahil si Jesus ibinigay ni Almighty Father ang power, dominion, and authority in heaven and on earth. Ha? Verse 9, He made the bear, Orion, and the Pleiades, and the chambers of the south. Ano yung chambers of the south? Ano ba yung south? Impyerno. South, di ba? Pag north, heaven yon. Kasi, alam natin naman, di ba, kung ano yung korte ng mundo. Pag north, nasa taas, si Almighty Father in heaven. Pag south, sino yung nasa south? Impyerno yon. Kaya nga, si Almighty Father, siya ang nag-create ng Orion. Ano yung Orion? Yung stars, no? At saka yung Pleiades. Pati na rin yung chambers or lalagyan sa south or impyerno, chamber yon. He does great things past finding out. Yes, wonders without number. Hindi mabilang yung magagandang bagay at sa kapaligiran natin na ginawa ni Almighty Father. Hindi natin mabilang. Yung mga animals, mga plants, mountains and hills and valleys and brooks. Hindi ko nga kabisado. Gawa lahat ni Almighty Father, even mga medicine natin ngayon, galing lahat kay Almighty Father yan. Yung science, it's galing sa philosophy. Ha? Saan galing ngayon yung philosophy? Sino yung pinakamatalinong tao na nabuhay sa buong mundo? So, full of wisdom? Si King Solomon. Yung mga tao sa Greece, yung mga Greeks, travel sila papunta kay King Solomon para lang makinig. And then, pag uwi nila sa Greece, sila na ngayon, mga philosopher na sila, no? Sila Aristotle, sila Plato, si Socrates, mga descendants na yon ng mga nakinig, descendants, no? Ang nakinig kay King Solomon. So, galing lahat yun kay King Solomon, ha? At saan galing yung wisdom ni King Solomon? Galing kay Almighty Father. Verse 11, If he goes by me, I do not see him. If he moves past, I do not perceive him. Mabilis kumilos si Almighty Father. Parang eagle, mabilis kumilos. Kita lahat. If He takes away, who can hinder Him? Kung tanggalin niya lahat ng bagay sa mundo na to, sino makakapigil kay Almighty Father? Who can say to Him, what are you doing? Sino makakapagsabi na ano ang ginagawa mo? Hindi natin matatanong si Almighty Father because we are at His mercy. God will not withdraw His anger. The allies of the proud lie prostrate beneath Him. Ano yung prostrate? Nakaluhod. No? Iba yung prostate sa prostrate. Minsan nababaliktad ko, no? Nalalagyan ko ng R yung, natatanggalan ko ng R yung prostate. Kasi yung prostate glands sa lalaki yun. Ito naman, prostrate. The allies of the pride lie prostrate beneath Him. Yung mga mayayabang, bali wala kay Almighty Father yung mga mayayabang, beneath kay Almighty Father yung mga mayayabang, puro kayabangan lang yun, walang may pagmamalaki kay Almighty Father.
Wala may pagmamalaki sa atin, no? How then can I answer him and choose my words to reason with him? Paano ko ngayon siya masasagot? Paano ko pipiliin yung mga salita ko? Sabi ni Job. For though I were righteous, I could not answer him. Alam ko na wala akong kasalanan, diretso ang lakad ko, righteous ako sa paningin ko, sa tingin ko, at humingi ako ng kapatawaran lagi, nag-offer ako ng burnt offering. Pero, hindi ko siya masagot. I would beg mercy of my judge. Magmamakaawa ako. If I called and he answered me, I would not believe that he was listening to me. Kung tumawag ako at sinigot niya ako, hindi ako maniniwala na nakikinig siya sa akin, boses. For he crushes me with a tempest, kasi durog ako. Sino ba naman hindi madudurog? Tinanggal lahat, pati ang kanyang health, pati yung kanyang asawa. At ngayon, yung mga kaibigan niya, kinokondena siya. Sino hindi madudurog? No? Sa verse 17, for he crushes me with tempest and multiplies my wounds without cause. So sinasabi niya na wala namang cause para magalit sa akin si Almighty Father, pero durog ako. Dinurog niya ako. He will not allow me to catch my breath, but fills me with bitterness. Hindi niya ako hinayaang makahinga na, kasi nga yung tinanggal yung kanyang mga animals, dire-diretso yun, hindi pa tapos magsalita yung isa, may isa na namang tragedy. 4 na tragedy yun, sunod-sunod. And then, after that, nagkaroon naman siya ng pigsa. Kaya nga, he will not allow me to catch my breath, but fills me with bitterness. Sobrang pait, sobrang hindi ko malunok yung pangyayaring ito sa buhay ko. Ibig sabihin ni Job, if it is a matter of strength, indeed he is strong. Malakas si Almighty Father. And if of justice, who will appoint my day in court? Although I were righteous, my own mouth would condemn me. Kahit na righteous ako, yung bibig kong sarili ang nagkokondena sa akin. Although I were blameless, it would prove me perverse. Kahit na blameless ako, it would prove me perverse. Pag nagtanong ako kay Almighty Father, pag sinabihan ko siya, pag nakipag-communicate ako sa kanya, magkakasala ako. I am blameless, yet I do not know myself. I despise myself. Wala akong kasalanan, pero hindi ko nakilala yung sarili ko. Kinaiinisan ko yung buhay ko. It is all one thing. Therefore I say, he destroys the blameless and the wicked. Kahit blameless ka, pwede kang parusahan ni Almighty Father. At wicked ka, paparusahan ka rin ni Almighty Father. Blameless ka, ibe-bless ka ni Almighty Father. Wicked ka, sino nagbibigay sa'yo ng blessing? Sino nagpapayaman sa'yo? Para lalo kang makalimot kay Almighty Father. Si Satan. Kaya hindi lahat ng tao may kasalanan, no? Hindi lahat ng tao na nakakaranas ng trials and tribulations may kasalanan kasi he destroys the blameless and the wicked. O baka sabi nyo, ayoko, blameless ako, pero nakakaranas. Si Almighty Father nakakaalam. No? Hindi natin alam. Si Almighty Father nakakaalam kung blameless ka o hindi. At alam ni Almighty Father kung nagsisinungaling ka. Kung nagsisinungaling ka, blameless ka pa ba noon? Hindi ka blameless noon, wicked ka. Demonic activity yun, kasinungalingan. Dahil lahat tayo, makasalanan. No one is good. Not one is good, sabi ni Jesus. Only the Almighty Father. Verse 23, if the scourge slays suddenly, he laughs at the plight of the innocent. The earth is given into the hand of the wicked. He covers the faces of its judges. If it's not he, who else could it be? Kung inaalaw niya ang mga bagay na mangyari, kung hindi
si Almighty Father, sino pa ang magbibigay ng go signal or mag-a-allow nun? Kaya nga 'di ba sa una, inallow ni Almighty Father si Satan, humihingi ng permiso. Si Satan, kaya inallow ni Almighty Father, sige. Dahil kilala ni Almighty Father si Job. Alam niya hindi magkakasala, hindi mapapaya si Almighty Father. Alam niya yon, hindi mapapaya kay Job. Sige, si Job, ang yan mo, i-test mo, yan mo. Ang makapag-experience ng sobrang pain. Now my days are swifter than a runner. They flee away, they see no good. Yung araw ko, ang bilis na. Wala nakikitang magagandang bagay. They pass by like swift sheeps, like an eagle swooping on its prey. Mabilis, parang eagle. Yung aking buhay. Ang bilis ng mga pangyayari. Dati, maayos ang buhay ko. Kasama ko yung mga anak ko. Ngayon, wala na sila. Kayo naman tatlo. Kinokondena niyo ako. Like an eagle swooping on its prey. Madabilis. If I say I will forget my complaint, I will put off my sad face and wear a smile. Kung tatanggalin ko ba yung aking kalungkutan sa mukha at saka yung ngiti ko, ngingiti ako. I am afraid of all my sufferings. I know that you will not hold me innocent. If I am condemned, why then do I labor in vain? Kung nakondena na ako, bakit pa ako nagtatrabaho ng baliw ng sa wala lang? If I wash myself with snow water and cleanse my hands with lye or soap. Dahil noon meron ng soap, no? Lye, L-Y-E, yun ang gamitin na soap. If I wash myself with snow water. Bakit snow water? Ano ba yung snow water? Kasi yung snow water, melted na snow yun, no? Kaya snow water. Melted snow water is sometimes considered superior in specific contexts because it is highly accessible source of fresh water with extremely low mineral content and high purity. Ito rin yung snow water. It is often described as living or highly bioavailable due to its structural purity. Unlike tap water, melted snow lacks heavy minerals, making it a soft water source. Example ng snow water, yung mahal na water ngayon, yung Evian. Snow water, example ng snow water. Pag guminom ka ng Evian, kasi itong, hindi ko kina-commercial Evian, baka maraming bumili ng Evian ha. Tumas ang presyo. Yung Evian kasi galing to sa French Alps. Yung yellow, tas natutunaw, bumababa sa river. Kaya nga, if I wash myself with snow water, dahil nga itong Evian, nakakalakas ng katawan, laging iniinom ng mga nag-gym. Kahit hindi ako nag-gym, natikman ko, dahil nga, nangihina na ako. Hindi ako kumain ng isang araw, o 2 araw ba yun? Hindi ako kumain. Tapos, nanghihina na ako. Nandun ako sa drugstore. May bilihan ng tubig doon. Napili ko yung Evian. Bakit kaya mahal to? Ito na lang kaya. Baka may something tong, baka kaya mahal ito. May something itong Evian na to. Pag inom ko, nagulat ako. Ibang klase. No? Snow water kasi siya. May napagtanungan din ako. Sabi ko gusto ko yung Evian.
Sabi ng mga nurse, iba no? Iba yung Evian, di ba? Mararamdaman mo iba talaga yung Evian. Kasi nga, ito sabi ni Job, if I wash myself with snow water and cleanse my hands with soap. Diba kasi nga, no, yung snow water, kaya na rin nabanggit yung Evian. Hindi ko kina-commercial, baka maraming bumili. Dahil pa mga nanonood nito, mga 10,275. Ako lang nanonood. Verse 31, yet you will plunge me into the pit, and my own clothes will abhor me. For he is not a man as I am. Si Almighty Father, hindi siya tao. Nagaya natin na nabubulok. Kahit kamukha natin ng tatay natin, iba ang structure natin. Gawa tayo sa clay. For he is not a man as I am. Dahil si Almighty Father, God siya. Kaya nga si Jesus Christ, Son of Man, Son of God. Kasi galing siya kay Almighty Father. Pero nagkaroon siya ng flesh and blood. Kaya Son of Man. So Almighty Father, for he is not a man as I am, sabi ni Job, that I may answer him, and that we should go to court together. Hindi ko masasagot si Almighty Father. Sabi niya. May respeto pa rin si Job kay Almighty Father. At ina-acknowledge ni Job that the Almighty Father is powerful. And that He is God. Nor is there any mediator between us, who may lay his hand on us both. Let him take his rod away from me, and do not let dread of him terrify me. Let him take his rod away from me. Sana hindi na ako maparusahan or masaktan or mapalo. And do not let dread of him terrify me. Then I would speak and not fear him, but it is not so with me. Pero hindi sa akin, hindi ako eh. Pero hindi eh. Sabi ni Job. Kasi nga, puro pain and suffering ang nararanasan niya nung time na to. Kung malakas lang ang loob ko, ganun sabi niya, for he is not a man as I am, that I may answer him, but we should go to court together. Na pwede kaming magpunta sa isang korte at itanong ko kay Almighty Father. Nor is there any mediator between us, who may lay his hand on us both. Let him take his rod away from me, and do not let dread of him terrify me. Then I would speak and not fear him, but it is not so with me. Pero hindi pwede sa akin, hindi ako karapat-dapat. Sabi ni Job, nagpapakumaba pa rin si Job. So tayo, magpapakumaba pa rin tayo. Dahil, we are but clay. Gawa lang tayo ni Almighty Father. Kaya tayo nabubuhay dito because of the Almighty Father. And kaya tayo makaka-experience ng eternal salvation and peace and joy for all eternity dahil kay Almighty Father, dahil kay Jesus Christ. Wala tayong may pagmamalaki. Servant tayo. Pantay-pantay tayong lahat. Hindi tayo dapat magtanong kay Almighty Father, bakit nangyari sa akin to? Mabuti akong tao. Si Almighty Father na nakakaalam, and it's for our own good. Para sa atin, para matuto tayo. Itinutuwid niya tayo, tinetest niya tayo, tinuturuan niya tayo. Para yon sa ikapupuri ng pangalan niya, para yon sa makuha natin ang ating inheritance, ang birthright natin as
children of the Almighty Father. Thank you, and God loves us all so much.